Ngayon ng Panginoon sa atin yung dalawang pinakamaikling parabola na kanyang itinuro. The parable of the mustard seed and the parable of the leaven. Although maikli lamang yung parabola ito, pero napakaraming kahulugan ang gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon. At itinatanong sa atin ito yung isang pressing question sa pag-iisip ng mga disipulo noon ng ating Panginoon. At napakaraming mananampalataya sa araw ngayon na kung napakamakapangyarihan ng kaharian ng ating Panginoon at kung napakamakapangyarihan ng ating Diyos, bakit napakaliit ng mga iglesia, napakabagal ng paglago, at sa unang tingin, napaka-unimpressive ng napakaraming tunay na churches. And at the time na sinabi ito ng ating Panginoon, yung kanyang kaharian, yung kanyang kapanahunan, napakaliit lamang. Hindi pa ganun karami yung mga disipulo ng ating Panginoon. Kung titignan nyo, He was declared the King of the Jews. Pero wala siyang army, wala siyang trono, wala siyang impluensya pagdating sa politika. Bilang sa kanyang kamay yung dami ng kanyang mga disipulo. At marami pa sa mga tagasunod no ng ating Panginoon ang hindi pa talaga lumalalim at natututo. And yet, ina-assure ng Panginoong Hesukristo that God's kingdom hindi ito nag-a-advance ayon sa expectation ng tao. Nagsisimula ang kanyang kaharian na maliit, madalas hindi napapansin. Pero unti-unti itong lumalago. Hindi man nakikita ng tao yung paglago nito, pero lumalago ito, lumalakas ito. At by design ng ating Panginoon, hindi mapipigilan ng kahit sino ang paglawak ng kanyang kaharian. At itong mga parabolang ito, ipinapakita sa atin that despite nagsisimula sa maliit ang ating iglesia, ang kaharian ng ating Panginoon, walang kahit sino ang pwedeng maghusga ng laki o liit ng ating gawain. Dahil hindi man nakikita ng tao outwardly yung pagkilos ng ating Panginoon, inwardly, lumalago ang ating iglesia. And we are called to trust yung soberanong kamay ng ating Panginoon na hindi niya pababayaan ng ating iglesia. The first point na gustong ipakita ng ating Panginoon dito, ikinumpara niya yung kingdom niya sa isang maliit na buto ng mustasa, mustard seed. Alam natin na kapag itinanim at lumago ay nagiging malaking puno. Ibig sabihin, the kingdom of God, the churches begins really small, but this is divinely powerful. Sa napakaraming tao, insignificant bawat isang maliit na iglesia, lalo na kapag sila ay nagsisimula. Para sa mga audience ng ating Panginoon, yung imahe ng mustard seed, unimpressive. Hindi siya nakakamangha. Yung itsura ng mustard seed, ayan, ganyan lang kaliit. Butil, maliit pa siya sa butil ng bigas. Isa yan sa pinakamaliit na buto na pwedeng mahawakan ng isang tao. Ordinaryo lang, hindi yan pinapansin, at hindi ka mag-e-expect ng something extraordinary sa buto ng mustard. And this reflects kung sa paano sinisimula ng Panginoon ang kanyang pagkilos. The kingdom of heaven and each churches, it did not begin with armies. It did not begin sa isang mayaman na iglesia. Hindi yan nagsimula sa political power. Hindi yan pinapansin ng mga tao. The kingdom of God began with a baby na kung saan ipinanganak sa isang sabsaban. Nagsimula yan sa isang anak ng isang karpentero. Sinundan yan ng mga disipulo na kung saan hindi impressive ang buhay. Mga mangingisda, mga commoner. Sa mata ng tao, yung pagsisimula ng kaharian ng ating Panginoon sa kanilang harapan mahina, fragile, insignificant. At ayaw ng tao sa mga tunay na iglesia. Ayaw ng tao sa mga maliliit na iglesia. Bakit? Dahil yung maliit na kaharian ng ating Panginoon, stumbling block yan sa pride ng tao. Ine-equate ng tao, kondisyon yung utak ng tao na i-equate yung kagitingan ng ating Panginoon sa mga bagay na kanilang nakikita. Sa bilis ng paglago.
And yet, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, talagang pinipili niya deliberately na simulan yung kanyang kaharian sa maliliit na gawain. Bakit kaya? In order for Him to say na balang araw, kung lalago man ang kanyang kaharian, lalago man at lalaki ang ating iglesia, it is not because of human strength. Na hindi tao yung nagtayo ng bawat isang iglesia. So that balang araw, God will be glorified. Tignan nyo, yung isang bagay na insignificant para sa mundo, yung maliit na buto na itatanim ng ating Panginoon, o yung maliliit na iglesia na gagamitin niya upang magdala ng eternal transformation sa buhay ng bawat isa. At sigurado yung paglago. Bakit? Ang sabi sa verse 32, which indeed is the least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs. Yung emphasis dito, hindi yung size. Although sigurado yung paglago at lalaki talaga yung bawat isang gawain. It is not the size that is emphasized here, pero yung certainty, yung kasiguraduhan ng paglago. Na kapag itinanim yung mustard seed, sigurado natutubo yan, sigurado nalalago yan. At hindi aksidente yung paglago ng kaharian ng ating Panginoon. At hindi rin ito nakadepende sa effort natin bilang mga mananampalataya. Kung tunay tayong iglesia, yung buhay at paglago ng iglesia ay nakasalalay sa kamay ng ating Panginoon. This teaches us that the kingdom's growth, the church's growth, garantisado yan ng ating Panginoon. Yung gospel, hindi yan nagre-rely sa human charisma. Hindi yan nagre-rely kung magaling magsalita ang inyong preacher at ang inyong pastor. Hindi yan nagre-rely sa kultura. Hindi yan nagre-rely kung favorable yung sitwasyon natin dito sa lugar kung saan tayo itinayo ng ating Panginoon. Ang katotohanan niyan, kung saan man itinanim ang kanyang salita, Panginoon ang maninigurado na tutubo yan sa puso ng mga taong kanyang pinili. Siguro, hindi impressive yung paglago ng ating church. There are times na ang pakiramdam ko mabagal, o hindi ko nakikita, o tahimik, o hindi ko nararamdaman yung paglago. Pero nananagan ako sa pangako ng Panginoon sa parabolang ito, na lalago ang kanyang kaharian. Amen. Many believers are discouraged. Bakit? Bakit tayo nadi-discourage? Dahil gusto kaagad natin immediate results. Gusto natin makita yung paglago, yung pagdami. And there are times na our faithfulness, yung pananampalataya at katapatan natin sa ating Panginoon unproductive. Parang walang nangyayari. Pakiramdam natin hindi nasasagot yung ating panalangin na ang liit ng ating mga ministeryo. Pero ngayon ina-assure tayo ng ating Panginoon that the growth of our church, even at times na pakiramdam natin invisible, undeniable yan. Ano yung punto ko? Kumikilos ang ating Panginoon according sa kanyang timing, according sa kanyang oras at hindi sa atin. Pero there will be a point at umaasa ako sa pangako ng Panginoon sa verse 32. Nung sabi doon, nalalago yung mustard seed to the point that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. May isang buto na napakaliit. Yung isang ministeryo, yung isang iglesia na napakaliit, na hindi pinapansin ng mga tao, there will become a time na yung mga ibon dito mananahan. Ano yung punto ng Panginoon? Maliit man yung iglesia natin, pero pinapangako niya na kung magiging matapat tayo, maglilingkod tayo ng tama, that this church will become a place of shelter. Amen. A place of influence, a place of blessing. Hindi lang para sa atin, kung hindi sa mga taong nakapaligid sa ating iglesia. Ano yung imagery na ipinapakita ng Panginoon? That our church and His kingdom will one day expand beyond sa kung ano yung ini-expect natin. Yung punto ng Panginoon, that God's kingdom does not merely grow,
It outgrows yung expectation natin bilang mga tao. Kung nako-confine lang sa isang maliit na lugar yung gospel ng Panginoon, dito lang sa lugar ng Corville, there will become a time na kung saan mas mapapalago natin yung ating ministry. Mas mapapalago natin yung mensahe ng Panginoon. This will transform lives. This will gather every people dito sa lugar na ito. Tawa na yung punto. Para sa iyo na mananampalataya, tawag to ng Panginoon na magtiwala ka, sumunod ka sa Kanya, maging matapat ka sa ministeryo na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Nakikita mo man sa hindi yung paglago ng ating iglesia, maging matapat ka sa paglilingkod at hayaan mo yung Panginoon na magpalaki sa ating iglesia. Amen. This is a simple act of faith. Yung bawat isang tahimik na pagwi-witness mo, pagte-testify mo, pag-e-evangelize mo, yung bawat isang tahimik na panalangin mo, yung bawat isang sermon at preaching na konti lang yung nakikinig sa araw na ito, God can multiply it far better than we expect. Amen. And this is very personal to me. For a couple of weeks, I have been discouraged. Hindi ko nararamdaman yung paglago ng mga tao. There are weeks na kung saan umuunti tayo. But this sermon reminded me that what matters most is not the size of the seed, pero yung kapangyarihan ng Panginoon na palaguin yung maliit na buto. Ano yung punto? Siguro tahimik. At hindi natin napapansin yung paglago ng ating iglesia. But the point is, the kingdom of God works invisibly and not instantly. Amen. Pagkatapos niyang ibigay yung parable ng mustard seed, ang sunod niyang ibinigay, verse 33, ang ikli ng parable, isang verse lang. The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal, till the whole was leaven. Ano ang leaven? Levadura. Pampaalsa. Jesus now shifts the picture, magmula doon sa mga halaman, papunta sa loob ng kusina. From agriculture to baking. Sa isang buto na nakikita mo, sa isang bagay na hindi mo nakikita. Yung pampaalsa, parang yung powder, napakaliit, at kapag hinalo mo na, hindi mo na siya makita. Hindi mo maramdaman. Hindi mo man siya nakikita, pero actively kumikilos yung leaven. At magugulat ka na yung maliit mong harina, yung minasa mo, pag iniwanan mo yan ng 1-2 oras, bigla yang lumalaki. Ano yung punto? Pinapaalala sa atin ngayon ng Panginoon na yung paglago ng kanyang kaharian at ng ating iglesia, it advances in ways na baka hindi natin nakikita. At ito yung mali ng mundo. At masakit man isipin mali natin bilang mga Kristiyano. We expect dramatic growth, dramatic movement, public display, instant result sa ating church. But that is not how God works. Madalas tahimik kumikilos ang ating Panginoon. Patiently kumikilos ang ating Panginoon. Ano yung punto? Spiritual transformation is not always loud. Hindi yan laging maingay. Hindi yan laging nakikita. Yung pagbabagong tunay, madalas nagsisimula yan internally bago yan makita externally. Sabi ko nga sa iyo, there are times na nadi-discourage ako dahil hindi ko makita yung mabilis na paglago sa ating iglesia. At sigurado ako nararamdaman nyo yun sa inyong sarili. Either in yourself, o sa pamilya mo, o sa ating iglesia. But Christ is ensuring right now na hindi ibig sabihin na hindi natin nakikita yung pagkilos niya ay absent siya sa ating iglesia. The leaven is working. Kahit na hindi mo pa nakikitang umakalsa sa oras na ito yung iyong tinapay. At paano kumikilos yung leaven? 5, makinig ka. Bayas ka ng buto. Paano kumikilos yung leaven? The leaven works from the inside out.
Yung pampaalsa, kumikilos yan doon sa loob ng tinapay. Yung tinapay, hindi siya lumalaki because of external pressure. Lumalaki siya dahil kung ano yung inilagay mo sa kanyang loob. Internal influence. Ganito, kumilos ang ating Panginoon. Nagsisimula sa loob natin, sa puso natin, sa kaluluwa natin, until it spreads out throughout every part ng ating iglesia. Amen. Ano yung punto? There are bigger churches than us. But true Christianity, hindi mo yan titignan sa kung gaano sila kalaki, sa kung gaano sila karami. It is seen internally, sa ating moral behavior, sa ating integridad, sa mga oras na hindi tayo nakikita ng ating mga kapatiran. It is not based on religious activity. Ang titignan natin yung inward transformation ng bawat isa. Dahil bago umalsa yung tinapay, unang kumilos sa loob yung pampaalsa. And check your hearts. Nailagay ba sa iyo ng Panginoon yung pampaalsa? Pumasok ba yung gospel sa puso mo? Binago ba niya yung kagustuhan mo? Nire-renew ba niya yung pag-iisip mo sa araw-araw? Hinuhubog ba niya yung priority mo sa araw-araw? Eventually, saka mo lang makikita yung paglago ng tinapay. Now, ano yung point? This is also the reason kung bakit forced religion will always fail. Kung ibig ko sabihin sa forced religion, kung tinanggap mo yung relihiyon, pumasok ka sa isang iglesia, pero hindi ka naman tunay na ligtas. Religion and laws can restrain your behavior. But it will never change your hearts. And this is a challenge for everyone. Totoo na mabagal ang pagkilos. Baka hindi natin nakikita, pero ang tanong ito, sa bawat isang miyembro ng ating iglesia, sigurado ka ba na nasa puso mo yung salita ng ating Panginoon? Dahil hindi aalsa yung tinapay kung wala yung pampaalsa. Hindi lalago yung tinapay, hindi lalaki yung tinapay kung wala yung pampaalsa. Ano yung punto? It is the Word of God that changes us. It is the Word of God that initiates growth sa ating iglesia. Tingnan nyo, hindi naman lumaki yung kaharian ng Panginoon noon dahil sa koersyon, o sa politika, o sa kultura. Lumaki yung kanilang gawain dahil nabago yung puso ng bawat isang tao. Ano yung punto? Isang puso lang na binago ng ating Panginoon ang kailangan niya upang palakihin yung kanyang kaharian sa iglesia nito, sa bawat isang tahanan, sa community na kung saan tayo itinayo ng ating Panginoon. Pero ito yung maganda. Yung impluensya ng kanyang kaharian, sigurado. Dahil anong sabi sa verse 33? Till the whole was leavened. This is a statement of surety, certainty. Hindi ito possibility. Sigurado na lalaki at aalsa yung tinapay. Siguro mabagal yung proseso, pero sigurado yung resulta. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. And this gives great hope sa ating church. Despite yung opposition, despite yung persecution, despite yung moral decay ng mga tao sa ating kapaligiran, hindi mawawala, hindi papalya, hindi matatapos yung kaharian ng ating Panginoon. I-accomplish ng Panginoon yung purpose niya sa ating iglesia. At ang sabi sa Biblia, Christ will build His church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kung ano yung sinimulan ng Panginoon, kanyang tatapusin. Kung sinimulan niya itayo ang iglesia nito, manangan tayo, manampalataya tayo na palalakihin at palalaguin ng Panginoon ang ating ministeryo dahil pangako yan ng ating Panginoon. This is not just about the church. The leaven and the mustard seed is personal para sa bawat isang mananampalataya. It assures you na hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo.
Hindi pa tapos yung progreso, hindi pa tapos yung sanctification. Yung paglago mo bilang isang mananampalataya, it will take time. Dahil yung parehong grasya na nagligtas sa'yo, ito pa rin yung parehong grasya na magpapalago sa'yo bilang isang mananampalataya. And let us be patient with everyone. Hindi pa tapos ang pagkilos ng ating Panginoon. Para sa ating comfort to. There are times na even as a pastor, I feel that I am unfinished. I feel like I am weak, inconsistent. But the truth is, umaalsa pa lang ang tinapay. At para sa mga hindi mananampalataya, this is also a warning. Masakit yung sasabihin ko. With or without you, magpre-prevail yung kingdom ng ating Panginoon. Nandyan ka o sa wala, lalago ang kaharian ng ating Panginoon. Hindi ka kailangan ng Diyos. Ikaw ang may kailangan sa Kanya. Simple lang yung tanong. Papasok ka sa Kanyang kaharian na nagsisisi at nananampalataya o haharap ka sa isang Diyos na galit sa iyong kasalanan. Now, this is a call for Christians to be faithful, patiently faithful sa pag-aantay sa kamay ng ating Panginoon. Uulitin ko, marami sa atin ayaw magtiwala sa timing ng ating Panginoon. Natitempt tayo na sukatin yung success ng ating iglesia sa kung gaano tayo kabilis lumaki, sa ating size, kung gaano tayo karami, at sa mga ministeryo na nakikita natin. But Christ is teaching us not to measure yung mga outward things, pero sukatin mo yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Habang inaaral ko to, I realized na yung role ko bilang isang pastor, hindi ipilit yung paglago ng iglesia, kung hindi maging matapat sa pagtuturo at pag-aaral ng kanyang salita. At hahayaan ko ang Panginoon na magpalago ng ating iglesia. At ganun din kayo. Hindi nyo role na palakihin ng church na ito. Ang role natin lahat maging matapat, mag-aral, magturo, ipamuhay yung kabanalan, manalangin araw-araw at magtiwala na Panginoon ang bahala sa resulta. Siguro nakatago ngayon yung kingdom ng Panginoon sa ating iglesia. Maliit tayo, pero darating yung araw at panghahawakan ko ang pangako niya na kahit ang pintuan ng impyerno hindi kayang patumbahin ng ating iglesia. Now, the kingdom now demands a right evaluation. Evaluate mo ngayon yung ating iglesia, hindi sa metric natin bilang tao. There is a danger to misjudge yung pagkilos ng Panginoon just because of appearances. There are times na kung saan maiinggit tayo, bakit yung ibang church malaki na? Bakit sila ganito? Pero tandaan mo, hindi yun yung sukatan. The kingdom of God contradicts yung measure ng tao. What God teaches us right now, do not equate yung blessing ng Panginoon sa outward prosperity ng isang church. Dahil kung yan yung gagawin mo, madi-discourage ka. Sukatin mo yung success ng ating church sa katapatan ng Panginoon sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Bakit? Dahil yung tunay na pananampalataya, nakikita niya yung hindi nakikita ng ating mata. Ito yung tunay na faith. This parable teaches us faith, hindi lang observation. Yung buto ng mustard, hindi mo isipin na magiging puno yan. Yung leaven, hindi mo makikita yan. Dahil pag hinalo mo na yan doon sa tinapay mo, nawawala yan. Faith accepts God's word as the ultimate measure ng success. As long as nang itatama natin ang bawat isa, as long as nang ipipreach natin yung salita niya faithfully, this is the success of our church.
Dahil sa lahat ng henerasyon, tayong mga mananampalataya, we are called to walk by faith and not by Sight. sight. Churches, families, even individual Christians, we become discouraged pag hindi obvious yung progress. But our progress lies within God and not by our self. And this is a warning against false kingdom expectations. Kapatid, ano yung kailangan mong i-expect sa ating church? Habang inaaral ko ito, I realize this. Yung mga tunay na churches, they will never grow as big as those mega churches. Dahil hanggang itinuturo mo yung tama, aayaw ang tao sa katotohanan na iyong tinuturo. Amen. We don't need the numbers. Kailangan natin yung mga tao tunay na ligtas at mamumuhay ng tama sa harap ng ating Panginoon. Dahil ito yung naghihiwalay sa mga tunay na disipulo at sa mga tagapanood lamang. Yung tunay na mananampalataya, they will appreciate the kingdom of God kahit gaano pa yan kaliit. Hindi lahat ng tao magre-respond. Hindi lahat makikita yung beauty ng church. Yung mga spectator, takot sila. They grow restless. Bakit ang liit ng iglesia? Bakit ganito lang yung ministry? Pero sila rin yung mga taong hindi kumikilo sa loob ng iglesia. True disciples, they trust that their king will handle their church. Pangalawa, the kingdom tests our faithfulness sa mga ordinaryong bagay na inutos sa atin ng ating Amen. many things na yung church nag-a-advance sa mga great moments, sa mga great revival, sa mga camp, sa mga great speaker na ma-invite natin. I don't think that's true. The church will not advance in great moments. Mag-a-advance yung ating iglesia sa araw-araw na sumusunod ka sa utos ng Panginoon, nakikita man ng mundo o hindi. The church grows in daily obedience. The church grows in quiet prayer ng mga miyembro na hindi naririnig ng mga tao. The church grows in consistent faithfulness. At dito maraming Kristiyano ang tumutumba. Ang hinahanap nila yung extraordinary sa loob ng church. They forget that the only way for us to advance is to do the ordinary commandments ng Panginoon. Mag-aral, magturo, manalangin. Amen. Gusto natin yung visible victory, pero hindi makita sa atin yung invisible obedience sa araw-araw. Tinawag kang maging matapat, hindi palakpakan ng mundo. Tinawag kang sumunod, hindi ma-recognize. Tinawag kang mag-persevere, hindi lang ma-excite. Yung totoong discipleship, yung totoong paglago ng mustard seed at ng leaven, nangyayari yan sa mga panahon na walang taong nakakakita sa atin. We obey when we are unnoticed. We pray, lalong-lalo na sa mga oras na hindi tayo sinasagot ng Panginoon. And we live holy lives sa mga panahon na mas madaling magkompromiso. Kaya kapatid, dito ko tatapusin. Examine yourself. Nataniman ka ba ng buto ng mustard? Amen. Nalagyan ka ba ng pampaalsa sa iyong puso? Totoo bang pumasok ka sa kaharian at iglesia ng Panginoon o nanonood ka lamang? Matapat ka bang sumusunod sa Kanya sa mga ordinaryong bagay? Nagtitiwala ka ba kahit mabagal yung pagkilos ng ating Panginoon ngayon? Nananalangin ka ba? Naglilingkod ka ba? Matapat ka ba sa ministeryong ibinigay sa'yo? Dahil ito yung pagkakaiba. Spectators, they just observe and watch. But true Christians,
they obey. Spectators worry about the numbers. Christians worry about holiness. Amen. Hindi tanong dito kung lumalago ang ating iglesia. Hindi ko na rin yan itatanong dahil nangako na ang aking Panginoon na kung tunay tayong iglesia, inevitable ang ating paglago. The only question is, kasama ka ba sa paglago ng kaharian ng ating Panginoon? Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa lahat ng biyaya nyo. Salamat, Panginoon, sa mensahe nyo. Nawa, Panginoon, na-encourage ang bawat isa. Bagamat konti kami sa araw na ito, nawa, Panginoon, ay naging katanggap-tanggap pa rin ang pagsamba namin sa iyo. Paalala nyo sa mga kapatid namin ngayon, Panginoon, ang kahalagahan ng araw na ito para paumanhin nyo, Panginoon, ang kakulangan namin. Dalangin ko, Panginoon, na mag-glorify namin kayo sa mga natitira pa namin gawain. Ito lamang po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming